Mula sa malayo, naririnig ni Amir Sharify ang tilaok ng mga manok at ang mahinang pag-awit ng azan mula sa malapit na moske. Isa pang araw sa Isfahan, ngunit sa loob ng kanyang silid, ang kanyang puso ay hindi mapakali. Nakahiga siya, ngunit gising ang kanyang diwa, habang pilit niyang inuunawa ang kanyang napanaginipan. Sa panaginip, may isang lalaki na kasuot ng puting kasuotan, nakatayo sa gitna ng isang malawak na liwanag. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan at kasiguraduhan. Tinawag siya nito, hindi sa pamamagitan ng salita, ngunit sa isang paraang hindi niya maipaliwanag. Naramdaman niyang dapat siyang lumapit, ngunit bago pa niya ito maabot, naglaho ang figura sa isang iglap. Nagising si Amir ng may kaba. Ang kanyang noo ay basa ng pawis, at ang kanyang dibdib ay bumibigat sa dami ng tanong. Sino siya? Bulong niya sa sarili, habang pilit niyang inaalala ang bawat detalye ng panaginip. Tumayo siya mula sa kanyang kama at binuksan ang bintana. Ang malamig na hangin ng umaga ay dumampi sa kanyang balat, ngunit hindi nito naibsan ang bigat sa kanyang dibdib. Mula sa kanyang kinalalagyan, tanaw niya ang mataas na tor ng moske kung saan nagsimula na ang pagdarasal ng mga debotong Muslim. Ilang beses na siyang nagising ng ganito, ngunit ngayon lang siya kinilabutan sa kanyang sariling panaginip. Sa isang iglap, dumampot siya ng cellphone at mabilis na naghanap sa internet. Mga Muslim na nagkaroon ng panaginip tungkol kay Jesus. Daan-daang artikulo ang lumitaw. Blog posts, testimonya, video ng mga taong nagkukwento ng parehong karanasan, mga dating Muslim na nagising mula sa isang panaginip kung saan nakakita sila ng isang misteryosong lalaki sa puting kasuotan. Napasinghap siya. Hindi ito impossible. Mabilis niyang isinara ang kanyang cellphone, ngunit alam niyang hindi niya ito basta-basta malilimutan. Bakit nangyari ito sa kanya? Pagdating niya sa paaralang Islamiko, kung saan siya nagtuturo ng teolohiya, sinubukan niyang ituon ang pansin sa kanyang leksyon. Ngunit sa tuwing binabanggit niya ang pangalan ni Allah, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang bumabangga sa kanyang puso. Hindi ito pagdududa, ngunit tila isang tinig sa kanyang isipan na nagsasabing may isang bagay siyang hindi nakikita. Sa huling klase niya ng hapong iyon, isang estudyante ang nagtanong, "Guro, paano natin malalaman kung ang panaginip ay mula kay Allah o isang panlilinlang ni Shaitan?" Napatitig siya sa estudyante. Ang tanong ay walang bahid na intensyon, ngunit para kay Amir, tila isa itong suntok sa kanyang konsensya. Paano nga ba? Nang sumapit ang gabi, hindi pa rin mawala sa isip niya ang panaginip. Alam niyang hindi niya ito maaaring sabihin kahit kanino, lalo na sa kanyang ama, isang respetadong imam. Ang isang maling hakbang ay maaaring hindi lang magdala ng kahihiyan sa kanilang pamilya, kundi maging dahilan ng kanyang pagtatakwil o mas malala pa, isang hatol ng kamatayan. Ngunit sa kabila ng panganib, hindi niya mapigilan ang sarili. Nagpunta siya sa isang internet cafe, kung saan hindi madaling matrace ang kanyang search history. Dito, nagbasa siya ng iba't ibang testimonya ng mga dating Muslim na nakaranas ng parehong panaginip. Ilan sa kanila ay nagsabing sinundan nila ang kanilang damdamin at natuklasan ang pananampalatayang Kristiyano. Ang iba naman ay nagkubli, natakot, at bumalik sa Islam, ngunit patuloy silang ginugulo ng alaala ng lalaking nakaputi. Sa isang online forum, may isang tao ang nagbahagi ng kanyang kwento. "Ako ay dating Muslim, ngunit isang gabi, napanaginipan ko si Jesus. Tinawag niya ako at mula noon, hindi na ako nakabalik sa Islam. Hindi ako nag-iisa, marami sa atin ang nakakaranas nito. Kung naghahanap ka ng sagot, may mga taong makakatulong sa iyo. Ngunit mag-ingat, sapagkat ang daan patungo sa katotohanan ay puno ng panganib." Sa ibaba ng mensaheng ito, may isang encrypted na email address. Nag-alinlangan si Amir. Isusugal ba niya ang lahat? Alam niyang isang pagkakamali lang, at maaaring mahuli siya ng mga ahente ng gobyerno na palaging nagmamanman sa internet. Ngunit sa kanyang puso, may isang tinig na bumubulong. Hanapin mo ang katotohanan. Kaya't sa kabila ng kanyang takot, itinipa niya ang kanyang sagot. Hindi ko alam kung sino ka, ngunit kailangan kong makausap ang mga taong tulad mo. Pakitulungan ako. At sa sandaling iyon, alam niyang wala nang balikan. Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Sa bawat tunog ng keyboard habang tinatapos ni Amir Sharify ang kanyang mensahe, alam niyang isang hakbang na lang siya mula sa isang landas na maaaring hindi na niya mababalikan. Sa loob ng internet cafe,
Tahimik ang paligid maliban sa mahinang tunog ng mga lumang bentilador at ang pag-click ng mouse ng ibang mga gumagamit. Nasa isang madilim na sulok siya, pilit na itinatago ang kanyang screen mula sa ibang mga mata. Matapos pindutin ang e-send, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Walang kasiguraduhan kung ang email address na yon ay tunay o kung isa itong patibong mula sa gobyerno para hulihin ang mga nagtatangkang lumihis sa pananampalataya ng Islam. Ngunit sa kanyang puso, may isang sigaw ng pag-asa, ang panaginip, ang tinig, at ang hindi maipaliwanag na udyok na hanapin ang katotohanan. Makalipas ang ilang oras, habang pauwi sa kanyang apartment, dumaan siya sa malapit na moske. Nakasindi ang mga ilaw at ilang matatandang kalalakihan ang nagdarasal sa loob. Dati, ang eksenang ito ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit ngayon, ang panalangin ng Islam ay parang isang etyo na wala ng saysay sa kanyang puso. Pakiramdam niya, isa na siyang dayuhan sa sarili niyang pananampalataya. Pagka-uwi, binuksan niya agad ang kanyang laptop at inabangan ang sagot sa email. Dumaan ang isang oras. 2. 3. Wala. Habang lumalalim ang gabi, unti-unti siyang napapaisip kung nagkamali siya. Ngunit bago pa niya maisara ang kanyang screen, biglang may dumating na mensaheng naka-encrypt. Kung seryoso ka, pumunta sa lokasyong ito bukas ng alas 9 ng gabi. Maglakad mag-isa. Huwag magsuot ng anumang bagay na maaaring makatawag pansin. Hindi ka maaaring magdala ng cellphone. Tandaan mo, kapag lumingon ka pabalik, wala nang balikan. Kasama sa email ang isang address sa lumang distrito ng Tehran, isang lugar na hindi niya kadalasang pinupuntahan. Pinagpawisan siya ng malamig. Ito na ba ang sagot sa kanyang tanong? O isa itong patibong? Kinabukasan, 8:45 minuto. Sa ilalim ng dilaw na ilaw ng mga lumang post sa lansangan, naglakad si Amir patungo sa address na itinuro sa kanya. Nakaitim siyang damit, simpleng pantalon, at isang lumang jacket. Wala siyang dalang cellphone o anumang bagay na maaaring matrace. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang pagbilis ng kanyang pulso. Pagdating sa isang makipot na eskinita, huminto siya. Sa dulo nito, may isang lumang pinto na gawa sa kahoy, halos natatakpan ng mga nakalawit na baging mula sa lumang gusali. Huminga siya ng malalim at kumatok ng 3 beses. Tahimik. Ilang segundo ang lumipas bago bumukas ng bahagya ang pinto. Sa siwang nito, lumabas ang isang pares ng mata, matalas, alerto. Isang babae, nakasuot ng itim na hijab, ang sumilip at mabilis siyang sinuri. Ikaw ba si Amir? Mahina niyang tanong. Tumango siya. Hindi na nag-aksaya ng oras ang babae. Binuksan niya ang pinto at mabilis na hinila si Amir papasok. Sa sandaling isinara ito, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa paligid. Sa loob, isang makitid na daanan ang bumungad kay Amir, patungo sa isang maliit na silid na may nakapatay na ilaw. Ngunit sa dulo nito, isang pinto ang bumukas, at bumalot sa kanya ang mahina, ngunit malinaw na tinig ng mga taong kumakanta. Nagulat siya. Ito ang unang beses niyang marinig ang mga salitang hindi galing sa Quran, hindi bahagi ng Islam, ngunit puno ng kapayapaan. Dahan-dahan siyang pumasok, at sa kanyang harapan, isang lihim na pagtitipon ang nagaganap. Mga 12 tao, lalaki at babae, nakaupo sa sahig sa isang bilog, hawak ang maliit na aklat, isang Biblia. Sa gitna nila, isang krusipiho, isang simbolo na hindi niya kailanman nakita ng malapitan, ngunit ngayon ay nagbigay sa kanya ng kakaibang init sa kanyang puso. Isang matandang lalaki, nakasuot ng puting damit, ang tumayo at lumapit sa kanya. Maligayang pagdating, Amir, anya, ang boses puno ng kabaitan. Napansin ni Amir ang isang bagay, walang takot sa kanilang mga mata. Sa bansang kung saan ang pagiging Kristiyano ay maaaring maging dahilan ng kamatayan, paano sila nakakangiti ng ganito? Sino kayo? Ang matandang lalaki ay ngumiti. Kami ay mga naniniwala sa liwanag sa kabila ng kadiliman. Lumapit ang babaeng nagbukas ng pinto para sa kanya. Si Leila. Siya pala ang nagpadala ng email. Amir, alam naming marami kang tanong, anya. Lahat kami rito ay dumaan sa parehong daan. Lahat kami ay dating Muslim. Halos hindi siya makapaniwala. Paano ninyo nagawa ito? Hindi ba't delikado ang ginagawa ninyo? Muling nagsalita ang matandang lalaki. Lahat ng pananampalataya ay may halaga. Ngunit ang pinakamahalagang tanong ay ito, handa ka bang hanapin ang katotohanan, kahit masakit ang magiging kapalit? Natahimik si Amir.
Habang tumatagal ang pagpupulong, unti-unti niyang nalaman ang mga kwento ng mga taong nandoon. Ang ilan ay itinakwil ng kanilang pamilya, ang iba naman ay nakulong at pinahirapan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili silang matatag sa kanilang pananampalataya. Hindi niya maiwasang tanungin ang sarili, ano ang mayroon sila na wala siya. Sa huling bahagi ng pagpupulong, inalok siya ni Layla na basahin ang isang bahagi ng Biblia. Dahan-dahan niyang binuksan ang pahina at nagsimula sa Mateo 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero bigla siyang nakaramdam ng isang mainit na haplos sa kanyang puso. Para bang may isang tinig na bumubulong sa kanya, ito ang sagot. Hindi niya namalayang bumagsak ang isang luha mula sa kanyang mata. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang may tumunog na malakas na kalabog mula sa labas. Bang! 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 Lahat sila ay napatayo. May kumakatok ng malakas sa pinto. Buksan inyo! Pulis ito! Nagkatinginan sina Amir, Layla at ang iba pang nasa loob. Nahuli ba sila? Mabilis na pumanaog ang takot. Alam nilang kapag nahuli sila, maaaring ito na ang katapusan. Dali! Sa likod, mabilis na bulong ng matandang lalaki. Agad na kumilos ang lahat, ngunit hindi na niya kayang alisin ang tanong sa kanyang isipan, ito na ba ang kanyang kapalaran? Buksan niyo ang pinto! Pulis ito! Ang malakas na sigaw mula sa labas ay dumagundong sa loob ng maliit na silid. Napuno ng takot ang mga mata ng mga nagtipon. Ang dating tahimik at banal na pagpupulong ay ngayon isang bitag na maaaring humantong sa kanilang kamatayan. Mabilis na nagkilos si Layla. Sa likod! Bilisan natin! Mabilis niyang hinawakan ang braso ni Amir at hinila ito patungo sa isang makitid na pasilyo. Isa-isang nagtakbuhan ng iba, walang nag-aksaya ng sandali. Si Amir ay hindi makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Kanina lang, hawak niya ang Biblia, damang-dama ang init ng bagong pananampalataya. Pero ngayon, tumatakbo siya palayo sa kamatayan. Sa likod ng gusali, may isang lumang pinto na halos natatakpan ng mga kahoy at basurahan. Isa sa mga kasamahan nila, isang lalaking nasa edad 50, ang mabilis na tumulak sa pinto, ngunit ayaw itong bumukas. Dali! Wala na tayong oras, bulong ni Layla, pilit na itinutulak ang pintuan. Mula sa harap, narinig nilang binubuwag na ng mga pulis ang unang pinto. Ang tunog ng kahoy na nabibiyak ay nagpadagdag sa kanilang kaba. Wala na silang oras. Sa isang huling sigaw, itinulak nilang sabay-sabay ang pintuan, at sa wakas, bumukas ito. Isa-isa silang sumuot, patakbo sa isang makipot na eskinita. Huwag kayong lilingon, bulong ni Layla. Ngunit hindi napigilan ni Amir ang sarili. Lumingon siya. Sa pagbukas ng pinto sa harap, nakita niya ang mga pulis na may dalang armas, nakapasok na sa silid. Isang pulis ang lumapit sa mesa kung saan kanina lang nakalapag ang Biblia na kanyang binabasa. Isa pang pulis ang lumapit sa krusipiho at marahas itong hinablot mula sa dingding. Ang kanyang mundo ay biglang umikot. Ang kanyang unang sulyap sa pag-uusig sa mga Kristiyano sa Iran ay hindi na isang balita lang na nababasa niya sa internet. Narito na siya. Kasama siya. Mabilis silang tumakbo sa isang madilim na daanan patungo sa isang lumang gusali sa gilid ng palengke. Nang makapasok sila sa loob, doon lang sila nakahinga ng malalim. Halos hindi makahinga si Amir. Hinawakan niya ang kanyang tuhod, hingal na hingal. Lumingon siya kay Layla, na nakatitig sa kanya, halatang nagmamasid kung paano siya tatanggapin ng katawan niya ang takot na ito. Ngayon mo lang ba naranasan ang ganito, bulong niya. Tumango si Amir. Dati, isa lang itong teorya. Isang bagay na nababasa ko sa internet. Pero ngayon nakikita ko na ito sa harapan ko. Huminga ng malalim si Layla. Simula pa lang ito, Amir. Kung pipiliin mong manatili, mas lalo pa itong titindi. Kinabukasan, naglabas ng opisyal na pahayag ang gobyerno. Isang grupo ng mga teroristang Kristiyano ang nadiskubre sa isang iligal na pagtitipon. Ang sinumang may impormasyon sa mga lumahok ay inaanyayahang ipagbigay alam sa mga otoridad. Nanlamig si Amir habang binabasa niya ito mula sa isang lumang dyaryo sa palengke. Pinagmamasdan niya ang mga tao sa paligid, mga lalaking nag-uusap sa tabi ng mga tindahan ng pampalasa, mga babaeng bumibili ng prutas, at mga bata na walang kamalay-malay sa nangyayari sa kanilang bayan.
Nagtago siya sa lilim ng isang gusali. Isa na siyang wanted criminal. Lumapit sa kanya si Layla, may dalang balot ng tinapay. Alam na nila. Hindi tayo ligtas dito. Ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Amir. Tumingin si Layla sa malayo. Kailangan nating lumipat ng lokasyon. Hindi na tayo makakabalik sa dati. Gabi. Sa isang bagong tagpuan. Sa isang abandonadong basement, muling nagtipon ang natitirang mga Kristiyano. Mas kaunti sila ngayon, 2 sa kanila ang hindi na nakalabas sa raid. Walang nakakaalam kung buhay pa sila. Gusto ko silang iligtas, bulong ni Amir. Natahimik ang lahat. Tiningnan siya ni Layla, at sa kanyang mga mata, nakita ni Amir ang lungkot at katotohanan. Hindi mo sila maililigtas, Amir. Hindi na yon. Pero paano natin sila pababayaan? Sumagot ang matandang lalaki na unang nagpakilala sa kanya sa grupo. Mas marami na ang napatay sa atin dahil sa mga pagsubok na iligtas ang iba. Hindi natin sila matutulungan kung tayo mismo ay mahuhuli rin. Narinig niya ang bigat ng mga salitang iyon. Ngunit isang bahagi ng kanyang puso ang hindi mapayapa. Hindi siya maaaring tumakas lamang. Sa gilid ng silid may isang lumang radyo. Nagsimula itong tumunog, isang lihim na mensahe mula sa isang underground Christian network. Sa buong Iran, patuloy ang pagdami ng mga nagiging Kristiyano. Hindi tayo nag-iisa. Ang ating pananampalataya ay hindi maaaring pigilan ng kahit anong pader ng diktadura. Si Amir ay napatingin sa radyo, habang unti-unting humihigpit ang kanyang kamao. Ngayon niya lang napagtanto ang isang bagay, hindi na ito simpleng relihiyon lamang. Ito na ang kanyang laban. Tahimik na umupo si Amir Sharifai sa isang sulok ng madilim na basement, hawak ang isang lumang radyo na ginagamit ng kanilang grupo upang makinig sa mga lihim na mensahe mula sa underground Christian network. Mula rito, maririnig niya ang mga boses ng mga Kristiyanong patuloy na lumalaban sa ilalim ng panunupil ng gobyerno. Ang ating pananampalataya ay hindi maaaring pigilan ng kahit anong pader ng diktadura. Ang katotohanan ay mananatiling buhay, gaano man nila ito subukang patayin. Ang tinig sa radyo ay malamig, ngunit puno ng tapang. Para kay Amir, ito ang kauna-unahang beses na naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. May iba pang nakikibaka sa kanilang pananampalataya. Ngunit kasabay ng pagdagsa ng tapang sa kanyang puso, isang malamig na katotohanan ang bumalot sa kanya, mas lalo silang hinahanap ngayon. 2 araw matapos ang pagsalakay, patuloy ang paggalaw ng gobyerno upang hanapin ang kanilang grupo. Sa buong lungsod ng Tehran, kumakalat ang mga wanted posters na may mga mukha ng mga hinihinalang Kristiyanong rebelde. Alam ni Amir na kung hindi sila kikilos, unti-unti silang matutunton. Kailangan nating maiparating sa labas ng Iran ang nangyayari sa atin, bulong ni Layla isang gabi habang sila'y nag-uusap sa loob ng isang lumang apartment na itinuring nilang bagong taguan. Napatingin si Amir sa kanya. Paano natin gagawin yon? Ang internet natin ay minamanmanan. Kapag nahuli tayo, mas marami pang mas mahuhuli, putol ni Layla. Alam ko. Pero hindi tayo maaaring tumahimik. Matagal na siyang nag-isip tungkol dito. May isang paraan. Isang video. Isang testamento mula sa isang dating Muslim na ngayon ay hinahabol dahil sa kanyang pananampalataya. Sa isip ni Amir, hindi lang ito basta pagsasalita, ito ay isang hamon sa rehimeng pumipigil sa katotohanan. Sa loob ng isang maliit na silid, gamit ang isang lumang kamera, sinimulan niya ang pag-record. Nakaharap siya sa lente, ngunit ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng anino. Ang kanyang tinig ay mahina sa simula, ngunit habang patuloy siya sa pagsasalita, nagiging mas matatag ito. Ako si Amir Sharifai. Dating Muslim. Ngayon ay isang Kristiyano. Isang linggo ang nakalipas, sinalakay ng gobyerno ang aming pagtitipon. 2 sa aming mga kapatid ang nawawala. Hanggang ngayon, wala kaming balita kung nasaan sila. Ang tangi naming kasalanan ay ang maniwala sa isang pananampalatayang hindi pinapayagan sa bansang ito. Mabigat ang kanyang dibdib habang ipinapahayag niya ang mga salitang ito. Sa bawat pangungusap, ramdam niya ang bigat ng kanyang pagpapasya. Wala nang balikan. Kung maririnig niyo ito sa labas ng Iran, ipanalangin niyo kami. Hindi lang ito laban ng ilang tao. Ito ay laban para sa karapatan ng lahat ng gustong maniwala sa Diyos ng malaya. Sa huling segundo, inilapit niya ang kanyang mukha sa kamera, isinantabi ang takot. Hindi tayo matatakot. Hindi tayo titigil.
Kinabukasan, gamit ang isang secured network, inilabas ni Layla ang video sa isang underground Christian network. Hindi nagtagal, nagsimulang maglabasan ang balita. Sa mga bansang Europa at Amerika, ang video ay mabilis na kumalat. Sa loob ng ilang oras, ilang Christian organizations ang tumugon, nanawagan sa United Nations na tingnan ang lumalalang pag-uusig sa mga Kristiyano sa Iran. Ngunit kasabay nito, dumating din ang panganib. Sa kalagitnaan ng gabi, habang si Amir at Layla ay nakikinig sa radyo para sa mga updates, isang mensahe ang lumabas, isang babala mula sa gobyerno. Ang sinumang may impormasyon sa mga rebelde ay inaanyayahang lumapit sa mga otoridad. Ang pagtulong sa mga traidor ng Islam ay may katumbas na parusang kamatayan. Napalunok si Amir. Alam nilang hindi na sila ligtas. Bago sumapit ang madaling araw, isang ingay ang gumising sa kanila, mga yabag sa labas ng apartment. Mabilis silang nag-ayos. Si Layla ay sumilip sa bintana. Sa ibaba, may dalawang lalaking nakasuot ng dark coats, nagmamasid sa paligid. Hinahanap na nila tayo. Napatingin si Amir sa kanyang paligid. Wala silang armas. Wala silang proteksyon. Isang maliit na pinto sa likod ng silid ang nakita ni Layla. Daanan papuntang rooftop. Walang pag-aalinlangan, mabilis silang tumakbo. Sa bawat hakbang paakyat, naririnig nila ang pagkilos ng mga lalaki sa ibaba, ang marahang pagbukas ng pinto, ang tunog ng mga sapatos sa sahig. Nang marating nila ang rooftop, agad silang lumundag sa kabilang gusali, isang lumang tindahan na may makitid na lagusan patungo sa isang madilim na eskinita. Amir, bilisan mo! Habang tumatakbo, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Bang! Nag-freeze si Amir. Narinig niya ang bala na dumaan malapit sa kanyang tainga. Ngunit wala siyang oras para huminto. Kailangan niyang mabuhay. Pagkalipas ng ilang oras, natagpuan nila ang kanilang sarili sa isa pang ligtas na taguan, isang lumang warehouse sa labas ng lungsod. Hinal na hinal silang dalawa. Ngunit higit sa pagod, nararamdaman ni Amir ang mabigat na katotohanan. Layla, gaano pa tayo katagal makakatakas? Tumingin ito sa kanya, halatang pagod at sugatan. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang determinasyon sa kanyang mga mata. Hanggat may nakikinig, hindi tayo titigil. Ang amoy ng pabulok na konkreto at kalawang ay sumalubong kay Amir Sharify nang bumalik ang kanyang ulirat. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na wala sa sarili, pero nang idilat niya ang kanyang mga mata, ang unang bumungad sa kanya ay ang malamig na rehas ng isang selda. Nasa kulungan na siya. Ang kanyang katawan ay mabigat. Ang kanyang mukha ay may sugat at ramdam niya ang sakit sa kanyang mga tadyang. Ilang beses kaya siyang sinipa. Hindi niya matandaan. Ang huli niyang naaalala ay ang kanyang pagtakas kasama si Layla, ang habulan sa madilim na eskinita, ang putok ng baril, ang pagkakahuli nila. Si Layla. Nasaan si Layla? Mabilis siyang bumangon, ngunit sumakit ang kanyang tagiliran. Napangiwi siya, pilit na nilalabanan ang sakit. Tumingin siya sa paligid. Ang kanyang selda ay isang maliit na espasyo na gawa sa lumang semento. Walang bintana, walang orasan, walang paraan para malaman kung anong oras na. Sa kabila ng rehas, may isang bantay, isang lalaking may matigas na mukha, malamig ang titig, at walang emosyon. Nasaan si Layla? Tanong niya, kahit alam niyang walang sagot na darating. Hindi siya pinansin ng bantay. Naramdaman niyang umiinit ang kanyang dugo. Nasaan siya? Ano ang ginawa nila sa kanya? Makalipas ang hindi niya alam kung ilang oras, may biglang pumasok na dalawang lalaking nakasuot ng itim na uniforme. Hindi ito mga ordinaryong pulis, sila ay mula sa Etelaat, ang lihim na pulisya ng Iran. Kilala sila sa pagpapahirap at pagpapatahimik ng sinumang lumalaban sa gobyerno. Lumapit ang isa sa kanila, tinitigan siya mula ulo hanggang paa na parang isang hayop na nasa hawla. Ikaw si Amir Sharify. Alam mo ba kung bakit ka narito? Hindi siya sumagot. Isang malakas na suntok ang dumapo sa kanyang sikmura. Napaluhod siya sa sahig, pilit na hinahabol ang kanyang hininga. Sumagot ka kapag tinatanong, traidor. Ngumiti siya ng bahagya, kahit na halos hindi na siya makahinga. Dahil sa paniniwala ko. Nakita niyang bahagyang nagdilim ang mata ng opisyal. Lumapit ito at hinablot ang kanyang buhok, itinaas ang kanyang mukha para magtama ang kanilang mga mata. Dahil sa iyong kahangalan. Sinimulan ang interogasyon. Dinala siya sa isang madilim na silid, walang kahit anong bintana,
tanging isang sirang bombilya ang nagbibigay ng ilaw. Sa gitna ng kwarto ay isang lumang bakal na upuan, puno ng mga gasgas at tuyong dugo. Pilit siyang pinaupo roon at agad na ikinadena ang kanyang mga kamay sa likuran. Sa harapan niya, may isang lamesa na puno ng mga papel, mga litrato ng mga miyembro ng underground church. May larawan si Layla. May larawan ng iba pang tumakas kasama nila. Sabihin mo sa amin kung nasaan sila. Tumawa si Amir. Mahina lang pero sapat upang magpainit ng ulo ng opisyal. Hindi siya matatakot. Hindi siya susuko. Isang matinding suntok ang dumapo sa kanyang mukha. Nalasahan niya ang dugo. Saan sila nagtago? Sino ang tumutulong sa inyo? Hindi siya sumagot. Isa pang sipa sa dibdib. Nalaglag siya sa upuan, nanginginig ang buong katawan. Hindi mo na kailangang mamatay, Amir. Isang mas malamig na tinig ang umalingaw-ngaw sa silid. Ang isa pang opisyal, mas matanda, ang nagsalita. Kung ipagkakanulo mo sila, makakalaya ka. Bumalik ka sa Islam at ititigil namin ito. Hindi mo na mararanasan ang sakit. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mukha. Mata sa mata, nagsalita siya ng buong tapang. Si Kristo ang aking Panginoon. Hindi ako babalik sa kadiliman. Sa loob ng kulungan, lumipas ang mga araw na puno ng pahirap. Minsan, binibigyan lang siya ng isang pirasong tinapay at isang basong tubig sa buong maghapon. Ipinipilit nilang pagurin siya, gutumin, pilitin siyang sumuko. Pero hindi siya bumigay. Isang gabi, matapos ang isa pang interogasyon, isang bantay ang naglagay ng isang lumang Biblia sa harapan niya. Napatingin siya sa lalaki, isa itong bantay na tila may kaunting awa sa kanyang mga mata. Basahin mo ito ng palihim. Alam kong hindi kita kayang iligtas, pero kaya mong iligtas ang sarili mong kaluluwa. Hindi niya inasahan yon. Hindi siya sigurado kung patibong ito o tunay na awa. Pero nang lumabas ang bantay, dahan-dahan niyang binuksan ang aklat. Mateo 5:10. Pinagpala ang mga inuusig dahil sa katuwiran, sapagkat sa kanila ang kaharian ng Diyos. Sa unang pagkakataon mula nang mahuli siya, hindi niya naramdaman ang takot. Pagkalipas ng ilang linggo, isang sorpresa ang dumating. Isang hapon, biglang binuksan ng mga gwardiya ang kanyang selda at hinatak siya palabas. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Dadalhin ka sa korte. May isang taong humiling na makita ka. Naguguluhan siya. May humihiling na makita siya. Sino? Sa loob ng isang opisina, nakita niyang may isang lalaking may pilak na buhok, nakasuot ng itim na kasuotan, nakaupo sa harap ng isang mahogany desk. Nang makita siya nito, isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa labi nito. Si Joaquim Montenegro. Isang makapangyarihang negosyante na may malakas na koneksyon sa gobyerno, isang taong hindi niya inasahang makikialam sa kanyang kaso. Amir Sharify, ikaw pala. Matagal ko nang gustong makilala ang taong nagpasiklab ng kaguluhan sa Iran. Hindi siya nagsalita. Mabagal na tumayo ang lalaki, tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Alam mo bang hindi kita kailangang pahirapan? May mas madaling paraan para matapos ito. May paraan para mabuhay ka. Nagpatuloy siya. Sabihin mo lang sa akin kung sino ang tumutulong sa inyo. At bibigyan kita ng kalayaan. Tahimik si Amir. Muling nagsalita si Joaquim, mas malamig ang tinig. O pipiliin mong mamatay sa dilim, tulad ng iba? Tumingin si Amir sa kanya, walang takot sa mga mata. At sa isang sandali, isang sagot lamang ang lumabas sa kanyang bibig, isang sagot na walang takot, walang pag-aalinlangan. Mas pipiliin kong mamatay sa liwanag, kaysa mabuhay sa kadiliman. Tahimik si Amir Sharify habang nakatayo sa harap ng makapangyarihang negosyante na si Joaquim Montenegro, isang tao na hindi niya kailanman inakalang makikialam sa kanyang kaso. Ang lalaking ito ay hindi isang opisyal ng gobyerno, hindi rin isang pari ng Islam, ngunit may kapangyarihan itong lumakad ng walang takot sa isang bansang kontrolado ng relihiyon. Mas pipiliin kong mamatay sa liwanag, kaysa mabuhay sa kadiliman, matigas na sagot ni Amir. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Joaquim. Nanatiling payapa ang kanyang mukha, ngunit sa kanyang mga mata, may bahid ng amusement, tila may isang lihim na plano sa kanyang isipan. Lumapit siya kay Amir, itinukod ang kanyang dalawang kamay sa mesa, at bumulong. Mali ang akala mo. Walang sinuman ang mamamatay sa liwanag. Lahat ng tumatayo laban sa gobyerno ay nalulunod sa dilim. Malamig ang kanyang tinig.
Para bang hindi isang pananakot, kundi isang katotohanang kanyang nasaksihan ng maraming beses na noon pa. Muling tumindig si Joachim, inayos ang kanyang suit at lumingon sa mga bantay. Ibabalik niyo siya sa kulungan. Pero hindi ko nais siyang mamatay. Hindi pa. At bakit? Tanong ni Amir, bahagyang nag-aalinlangan. Napangiti ang matanda. Dahil gusto kong makita kung hanggang saan ka tatagal. Pagbalik sa kulungan, alam ni Amir na mas lalo lang titindi ang kanyang paghihirap. Ngunit may isang bagay siyang hindi inasahan. Nang siya ay muling isinara sa kanyang madilim na selda, isang pamilyar na tinig ang bumulong mula sa kabilang kwarto. Mahina, halos hindi marinig. Amir, buhay ka pa pala. Nanlaki ang kanyang mga mata. Kilala niya ang tinig na iyon. Leila. Ang kanyang hininga ay bumilis. Buhay pa si Leila. Pero hindi natin alam kung hanggang kailan, sagot ng babae. Pinilit nilang ipagtaksil ko kayo. Pero hindi ko ginawa. Naramdaman niyang umiinit ang kanyang mata. Ilang linggo na ba siyang hindi nakakarinig ng isang kaibigang tinig? May paraan ba para makatakas tayo? Tanong ni Amir, kahit alam niyang halos imposible ito. Nagkaroon ng katahimikan. At pagkatapos, isang sagot. Kinabukasan, nagkaroon ng hindi inaasahang kaguluhan sa loob ng piitan. Habang dinadala si Amir pabalik sa interrogation room, isang malaking pagsabog ang yumanig sa pasilidad. Nagimbal ang lahat. Ang mga bantay ay nagtakbuhan papunta sa pinagmulan ng pagsabog, at sa sandaling iyon, isang lalaking may takip ang mukha ang biglang lumitaw sa harapan ni Amir. Sumama ka kung gusto mong mabuhay. Isa itong lihim na plano. May sumagip sa kanila. Sa isang iglap, hinila siya ng lalaki at tumakbo sila sa madilim na pasilyo ng kulungan. Nakita niya si Leila, sugatan ngunit may apoy sa kanyang mga mata. Huwag kang titigil, Amir, sigaw niya. Sa loob ng mahigit isang oras, tumakbo sila sa mga makikitid na daanan ng kulungan, iniiwasan ang mga bantay at mga surveillance cameras. Sa wakas, narating nila ang isang lumang sewer system, ang kanilang tanging daan palabas. Sumisid tayo, sigaw ng lalaking kasama nila. Napasimangot si Amir. Talaga bang dito tayo dadaan? Wala kang ibang pagpipilian. Sa isang malalim na buntong hininga, lumusong sila sa madilim na lagusan na nagdala sa kanila palabas ng kulungan, palayo sa tiyak na kamatayan. Nang sila ay lumabas sa isang liblib na lugar sa labas ng lungsod, hinabol pa rin sila ng takot. Sa loob ng isang lumang safe house, naupo silang lahat, humihinal. Tumingin si Amir kay Leila, may luha sa kanyang mga mata. Paano nangyari ito? Huminga ng malalim ang babae. May mga taong handang isakripisyo ang lahat upang iligtas tayo. Sa labas, may isang maliit na radio na nakatanggap ng mensahe. Sa buong Iran, dumarami ang mga taong naghahanap ng katotohanan. Hindi tayo nag-iisa. Ito ay hindi na lamang isang labanan ng relihiyon, kundi isang labanan ng kalayaan. Tumingin si Amir sa kalangitan. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ngunit ngayon, may panibago siyang misyon, ang lumaban hindi lang para sa kanyang pananampalataya, kundi para sa bawat isa na nagnanais ng kalayaan. Ang malamig na hangin ng disyerto ay dumampi sa balat ni Amir Sharifai habang nakatayo siya sa bubungan ng isang lumang gusali sa gilid ng teran. Mula roon, tanaw niya ang mga kumikislap na ilaw ng lungsod, tila tahimik ang gabi, ngunit alam niyang sa ilalim ng liwanag na iyon ay isang sistemang nagkukubli ng takot at pagsupil. Matapos ang matagal na pagtatago, alam nilang hindi na sila maaaring manatiling nasa dilim. Kailangang lumaban. Sa loob ng isang ligtas na taguan, si Leila ay abala sa pag-aayos ng isang secure na transmission setup. Sa kabila ng sugat at pagod, determinado siyang maipalabas sa mundo ang tunay na kalagayan ng Iran. Hindi lang ito laban para sa kanilang kalayaan, kundi laban ng lahat ng mga inuusig dahil sa kanilang paniniwala. Amir, oras na para sabihin sa mundo ang lahat. Napatingin siya kay Leila. Alam niyang ito ang tamang gawin, pero batid din niyang ito ang magdadala sa kanila sa bingit ng kamatayan. Alam niyang sa sandaling ipalabas nila ang mensaheng ito, wala nang atrasan. Sa ilalim ng pamumuno ni Joaquim Montenegro, naglabas ang gobyerno ng isang nationwide crackdown laban sa mga Kristiyanong rebelde. Isang opisyal na pahayag ang inilabas sa telebisyon, ang mga traidor ng Islam ay hindi dapat hayaang mabuhay sa ating lupa. Sa buong bansa, mas maraming Kristiyanong lihim na nagtitipon ang dinakip. Ang ilan sa kanila ay hindi na nakita pang muli.
Ang bawat isa na nagtangkang ipahayag ang kanilang paniniwala ay tinutugis. Alam ni Amir at Layla na kung hindi sila kikilos ngayon, mas marami pa ang maglalaho sa katahimikan. Gamit ang isang secure broadcast system, sinimulan nilang ipalabas ang kanilang mensahe. Sa sinumang nakikinig sa amin sa labas ng Iran, ito ang aming pahayag. Kami ay hindi mga terorista. Kami ay mga mamamayang naghahanap ng kalayaan, ng pananampalataya, ng katotohanan. Sa loob lamang ng 2 oras, nag-viral ang kanilang mensahe sa iba't ibang underground Christian networks. Ang kanilang panawagan ay umabot sa Western media, at sa loob lamang ng isang gabi, nagising ang mundo. Ngunit kasabay ng kanilang mensahe, dumating ang isang babala. Isang anonymous na mensahe ang natanggap sa kanilang secure line, alam na nila ang kinalalagyan nyo. Paparating na sila. Makalipas ang 20 minuto, narinig nila ang mga sasakyang papalapit. Dumating na sila, sigaw ng isa sa kanilang kasamahan. Nagmamadali silang nag-empake ng kagamitan. Si Layla ay nagpadala ng huling mensahe bago sirain ang broadcasting system. Alam nilang hindi na nila ito magagamit muli. Ngunit bago pa sila makalabas, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa pintuan ng kanilang taguan. Bang! Napasigaw si Amir nang makita ang mga armadong kalalakihan ng gobyerno, kasunod si Joaquim Montenegro, nakatayo sa gitna, walang bahid ng takot o pagmamadali. Wala na kayong matatakbuhan. Nagputukan. Tumakbo si Amir at Layla sa isang tagong lagusan, ngunit naharang sila ng isang grupo ng mga sundalo. Isang matinding suntok sa sikmura ang nagpabagsak kay Amir. Sa paningin niyang nanlalabo, nakita niyang sinunggaban ng 2 bantay si Layla, pilit siyang hinila palayo. Layla! Huwag kang susuko! Ngunit bago pa siya makagalaw, isang hampas sa kanyang ulo ang nagpadilim sa kanyang paningin. Nang magising si Amir, nasa isang madilim na silid na siya. Ang kanyang mga kamay ay nakagapos, at sa harapan niya ay si Joaquim Montenegro, malamig ang titig, nakaupo sa isang leather na upuan na tila isang hari sa kanyang trono. Sinabi ko na sa iyo noon, Amir. Wala kang laban. Umiti si Amir, kahit nalasahan niya ang dugo sa kanyang labi. At sinabi ko na rin sa iyo. Hindi ako natatakot sa dilim. Tumayo si Joaquim, dahan-dahang lumapit. Sasabihin mo sa akin ang pangalan ng lahat ng kasama mo. Kung hindi, itinaas niya ang isang remote at pinindot ito. Sa harap ni Amir, bumukas ang isang screen. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya si Layla, nakagapos sa isang bakal na upuan, napapalibutan ng mga armadong lalaki. Alam kong hindi mo hahayaang mamatay siya, Amir. Pero nasa sayo ang desisyon. Naramdaman niya ang init ng dugo sa kanyang katawan. Galit. Takot. Ngunit higit sa lahat, paninindigan. Mabagal siyang lumingon kay Joaquim. Sa kanyang mata, hindi na siya ang dating Amir na puno ng pag-aalinlangan. Mas pipiliin kong mamatay sa liwanag, kaysa mabuhay sa kadiliman. Sa isang iglap, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong gusali. Sa labas, isang konvoy ng mga armadong rebelde ang umatake sa pasilidad. Narinig niya ang mga sigawan, ang putukan, at ang tunog ng sirena. May sumalakay upang iligtas sila. Mabilis na bumukas ang pinto ng kanyang selda. Isang lalaki ang lumapit at ginunting ang kanyang tali. Dali, Amir! Kailangan nating lumabas. Walang inaksayang oras. Tumakbo siya palabas, sinusundan ang mga anino ng kanyang mga tagapagligtas. Sa kabilang bahagi ng gusali, nakita niya si Layla, hawak ng isa sa kanilang mga kasama. May dugo sa kanyang gilid, pero buhay siya. Nang magtama ang kanilang mata, isang pahiwatig lang ang naintindihan nila, hindi pa tapos ang laban. Sa isang huling sulyap, nakita niya si Joaquim, nakatayo sa gitna ng kaguluhan, tahimik, walang emosyon. Sa pagitan ng putukan, ng sigawan, at ng gulo, ang kanilang tinginan ay tila isang pangakong muling magkikita sa huling pagkakataon. Isang konvoy ang naghihintay sa kanila sa labas. Sa huling segundo bago siya sumakay, tumingala si Amir sa langit, isang madilim na langit, ngunit ngayon, sa kabila ng lahat, ay puno ng pag-asa. Hindi pa tapos ito. Ang mga gulong ng sasakyang sinasakyan ni Amir at Layla ay lumilikha ng matinis na tunog sa sementadong daan, tinutunton ang madilim at baku-bakong kalsada palabas ng Tehran. Sa likod nila, ang lungsod ay nananatiling tahimik, tila walang anumang kaguluhang naganap, ilang oras lamang ang nakalipas. Ngunit alam nilang hindi iyon ang katotohanan. May mga katawan nang bumagsak sa lupa, may mga pangalang nabura mula sa talaan,
at may mga kaluluwang naglaho sa sistemang hindi kailanman nagtangkang hanapin sila. Hawak ni Layla ang tagiliran niyang sugatan, ang dugo niya ay nagpapahid sa kanyang damit, ngunit hindi siya nagpakita ng kahit anong panghihina. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim, puno ng determinasyon. Sa tabi niya, si Amir ay nakatanaw sa malayo, hindi makapaniwala na nakaligtas sila. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Pagdating nila sa isang maliit na ligtas na bahay sa isang liblib na nayon, sinalubong sila ng isang grupo ng mga taong matagal nang nagtatrabaho sa ilalim ng lupa, mga dating Muslim na ngayoy Kristiyano, mga pamilya na nawalay sa kanilang mga mahal sa buhay, at ilang mamamahayag na lumalaban upang ipalabas ang katotohanan. Amir, ang mundo ay nakikinig sa iyo ngayon. Ang tinig ni Reza, isang tagapagtanggol ng karapatang pantao, ay malamig ngunit puno ng sigasig. Ang mensahe niyo ni Layla ay umabot na sa international press. Ang gobyerno ay tinatangka itong itanggi, pero hindi na nila maitatago ang katotohanan. Sa isang sulok ng silid, may isang telebisyon na patuloy na nagpapakita ng mga balita. Ayon sa mga hindi pa nakukumpirmang ulat, isang malawakang crackdown ang isinasagawa laban sa mga lumalawak na grupong Kristiyano sa Iran. May mga balitang patuloy na pinapabulaanan ng gobyerno, ngunit isang underground transmission ang lumabas kagabi, nagpapakita ng totoong kalagayan ng mga inuusig sa ilalim ng rehimeng ito. Nagpalitan ng tingin sina Amir at Layla. Alam nilang sila ang pinag-uusapan. Kung ganoon, dapat nating samantalahin ang pagkakataon, bulong ni Layla sa kabila ng kanyang sugat. Hindi pa tapos ito. Kinabukasan, isang bagong video ang kanilang inihanda. Sa loob ng isang maliit at madilim na kwarto, naupo si Amir sa harap ng kamera, kitang-kita sa kanyang mukha ang hirap ng pinagdaanan, ngunit malinaw rin ang kanyang paninindigan. Ang pangalan ko ay Amir Sharify. Dating Muslim. Ngayoy isang Kristiyano. Pumikit siya sandali, kinuha ang lakas ng loob mula sa lahat ng pinagdaanan. Ang gobyerno ng Iran ay patuloy na pinapatay ang sarili nitong mamamayan dahil lamang sa paniniwala sa isang Diyos na iba sa itinuro sa kanila. Ang Islam ay itinuro sa amin bilang tanging daan, ngunit hindi ba't ang Diyos ay Diyos ng lahat? Hindi ba't may kalayaan dapat tayo upang hanapin siya? Ngunit sa bansang ito, ang paghahanap ng ibang landas ay isang parusa, at ang parusa ay kamatayan. Pumalatak ang bibig niya. Huminga siya ng malalim. Alam niyang bawat salitang sinasambit niya ay maaaring maging dahilan upang habang buhay siyang ituring na traidor. Sa mga nakikinig sa akin sa labas ng bansang ito, hindi ako nagsasalita upang hanapan ng awa. Hindi ito isang panawagan para sa simpatya. Ito ay isang panawagan para sa katotohanan. Ilan pa ba ang kailangang magdusa? Ilan pa ba ang kailangang mamatay bago ninyo kilalanin ang mga pang-aabusong ito? Saglit siyang tumigil. Tumingin siya sa kamera, diretsyo, walang takot. Kung maririnig niyo ito, huwag kayong manahimik. Sa loob lamang ng ilang oras matapos ang paglabas ng video, bumaha na ang reaksyon sa buong mundo. Sa Twitter, sa mga pahayagan, sa mga social media platforms, ang pangalan ni Amir Sharify ay naging simbolo ng paglaban. Sa Tehran, ang gobyerno ay naglabas ng pahayag. Isang traidor ng Islam ang nagpapalaganap ng kasinungalingan upang sirain ang ating bayan. Huwag magpalinlang. Ang mga Kristiyanong rebelde ay mga ahente ng kanluran na nais sirain ang ating pagkakaisa. Ngunit kahit anong gawin nila, hindi na nila kayang kontrolin ang lumalawak na pagsuporta sa mga inuusig na Kristiyano sa Iran. Sa kanluran, ilang pandaigdigang organisasyon ang nanawagan sa United Nations upang maglunsad ng investigasyon. Ilang embahada ang naglabas ng pahayag na dapat itigil ng gobyerno ng Iran ang kanilang pag-atake sa malayang pananampalataya. Sa kabila ng kanilang pagtatangkang itago ang katotohanan, hindi na ito maaaring ikubli. Ngunit ang tagumpay ay may kapalit. Isang gabi, habang nasa isa pang taguan sina Amir at Layla, isang mensahe ang natanggap nila mula sa isang espiya sa gobyerno. May bagong kautusan. May utos ng pagpatay sa inyong dalawa. Tahimik si Layla habang binabasa ang mensahe. Hindi na siya nagulat. Hindi na sila maaaring manatili sa Iran. Amir, kailangan na nating umalis. Ngunit hindi niya magawang tumango agad. Sa loob ng ilang buwan, nakita niya kung paano lumaban ang mga tao, kung paano nila ginamit ang kanilang tinig upang ipaglaban ang kalayaan. Kung aalis sila, sino ang mananatili upang ipaglaban ang iba? Kung aalis tayo, ano ang mangyayari sa kanila?
Hinawakan ni Layla ang kanyang kamay, at sa unang pagkakataon, may nakita siyang takot sa kanyang mga mata. Kung hindi tayo alis, wala nang matitira para ipaglaban. Napalunok si Amir. Totoo iyon. Sa pagkakataong ito, kailangan nilang mabuhay upang mapanatili ang laban. Isang linggo ang lumipas. Sa tulong ng ilang underground groups, sina Amir at Layla ay nakatakas palabas ng Iran sa pamamagitan ng isang lumang ruta sa disyerto patungo sa isang ligtas na teritoryo. Habang nakasakay sa isang lumang truck, tinanaw ni Amir ang lupain ng Iran sa huling pagkakataon. Hindi niya alam kung kailan siya makakabalik o kung makakabalik pa siya kailanman. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Babalik tayo, bulong niya. At sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng umaga, isang bagong araw ang sumalubong sa kanila, hindi bilang mga takas, kundi bilang mga tagapagdala ng isang katotohanang hindi na kailanman maaaring patahimikin. Wakas. Kung umabot ka hanggang dito, i-type "kalayaan" sa komento para malaman ko.